Yo, this is Gab. So, real talk lang, no? We jumped right into the episode kasi sakto lang na nagkwekwentuhan na agad kami and nakalimutan kong gumawa ng formal intro. Pero, now that you're here, eto na, in this episode, I sat down with two of my longtime friends, Ulrich and Ron. They're both film photographers na may kanya-kanya silang business related to film photography. So si Ron owns Film Cartel PH, which is an online buy and sell business for film cameras and gear. We also have Ulrich de Guzman, who owns Sprocket Works, which is an online business on Instagram that develops film rolls. Yung usapan namin dito, it's about creativity, patience, emotion, and kung paano nila na-translate yung passion nila into something real, both as artists and entrepreneurs. And we kind of tackled then how music influenced their art. So, ayun, enjoy the episode, guys. So, ayun. Nag-uumpisa na kami, pero hindi namin alam na nag-uumpisa na pala. Start na pala. Pero bago muna dyan, may mga kanya-kanya ba kayong mga shot, mga tol? Ngayon, meron dyang ice chest dyan, pare. Help yourself. Help yourself, pare. Ngayon, habang nagtatagay sila ng mga kani-kanilang drinks, pare, gusto ko lang i-share na itong dalawang guest natin ngayon. Sobrang we go way back, pare. Kumbaga, formative years ng mundo ko. Kasama ko silang dalawa. Earlier si Ulrich and later in my life si Ron. Napayano ko. So, mag-uumpisa tayo sa lahat sa role nyo ngayon na as yung sa profession nyo as film photographers. Na first question, individually, kasi para sa mga nakikinig, film photographers sila individually and as of right now, may mga individual ventures sila into their careers, into different parts of film photography. Ngayon, gusto nating i-dig deeper individually as artists and as, pwede na ba masabing businessmen? Businessmen na rin, di ba? Pwede. Parang gusto nila ma-pick your brains na kung paano ba it all worked out. I mean, hindi naman worked out. Parang it all nag-conspire na i-pursue itong... So, first question na pinrepare ko, yung... Ano ba yung role nyo ngayon? Kumari, ikaw as Film Cartel and Sprocket Works. Siguro umpisa mo tayo kay Film Cartel. Role. Role ko? Shot muna. Shot pala muna, sorry. Para swabe yung usapan natin. Ikaw, saan yung shot mo? Meron din ako niyan, pare. Nape-pressure ka ba? Ang shooting ko, suka. Cheers. Yung kumbaga, take us on your current mind space ba na kung feeling mo nasan ka ngayon in your role in the film industry. Sasabihin ba nating industry? Ganun. I think hindi naman siya... Parang masyadong malaki yung film industry. Tsaka, baka kasi malito yung mga tao pag sinabing film industry din kasi meron yung pagpipelikula, di ba, men? Tama. Like, yung talagang cinema. So, well, kung ang tinatanong ay yung sa film, which is yung analog community, think wala naman akong any special role dun. I think sa akin tingin ko more like supplier lang. I mean, kung ano
ano ba yung like it's a humble shop lang naman na nagpo-provide ng gears sa mga gustong pumasok sa film photography. Pumasok man yan sa film photography or magdagdag ng gears nila or budulin lang yung sarili nila into more like gears sa film. Tama. So I think yun lang yung it's a humble role lang na may tindahan ka lang na nagbebenta ng mga film cameras and kumbaga, masasabi mo ba siyang para siyang JB Music ng film? Sana ma-expand ng ganun, 'di ba? Kasi JB Music. Yun ang goal ba? Oo. Pwede. As siguro sa entrepreneurship side, like yung meron kang bread and butter na kung gusto mong establish yun in the future. Pwedeng ganun. Pwede mo masabing goal yun. Kasi it's yung I think yung JB kasi parang nagkumuha lang sila ng mga brands na itinda namin yan brand new. Parang store talaga. Itinda namin yan dito sa sa store namin ganyan or o si Lumano. Hindi ko na yung background nila pero parang ganun na eto may store kami na pwedeng pinupuntahan ng mga tao. Tapos may benta din kaming ganito so one-stop shop siya. Parang gano'n. So punta kayo dito sa store. Pwedeng gano'n yung Pero sa ngayon more like talagang actually it's more personal siya eh. Kasi parang ginagawa mo lang siyang shop pang like to thrive din sa buhay and to show compassion din sa community in other ways parang ganun. Kumbaga, can you say na it's more than a one-stop shop din eh, no? Kumbaga, kasi may na-share ka din dati na it's somehow building a community din eh, na subconsciously din eh, no? Na, Pwedeng ganun. Siguro more like na siya ngayon, supporting the community na lang kung hanggang sa maaari. Building back. Kasi nandyan na yung community eh. So, meron na talagang na-build dyan kahit even before I started kung ano man ginagawa ko. Meron na dyan. Siguro, supporting kasi mas ini-encourage mo yung community na, shoot tayo. May dahilan. Tama. Kumbaga na siya no? More on the purpose na of shooting film rather than selling film gear. Exactly. Ganda. Ikaw, dude, Ulrich. So, pasa din sa'yo yung question na asan ngayon yung feeling mo, yung role mo? Amin natin, kung kasi starting ka din, di ba, dude? Yeah, starting din ako. Actually, lahat naman tayo starting or may role na rin yan eh. Ikaw ba, ano ba yung role, feeling mo? Well, definitely, mas bata pa yung brainchild ko kay Ron. Si Ron, ilang taon ka na ba film cartel? Tagal na rin, di ba? Hindi naman. Bago pa lang, pero siguro pandemic. Matagal na rin yun. 5 years siguro. Ako, this year lang. Pero, stinart ko kasi siya. Kasi, wala. Fueled talaga by yung passion ng ng craft ko. I love film photography eh. So, nagpaturo ako kay Ron mag-develop, di ba? Ang ganda, full circle moment din eh, no? Tapos, doon ko na-realize na, ang saya pala ng ganito. So, I guess, in a way, pareho lang din yung doon sa sinabi ni Ron, now I wanna give back to the to the community by offering syempre yung services nga ng Sprocket Works, diba? Which is yung pag-develop nga ng film and pag-scan, ganun. Ang ganda. Yun na yung mababalik ko sa kanila. May resurgence pa naman ngayon, di ba? Tama. Ng film photography. Ang ganda. We'll get into that later in the part of the interview.
So yun, ang ganda ng mga sagot nyo, dude, na ewan ko, host ako ngayon host avatar ako ngayon na ang ganda ng mga sagot nyo para kahit alam ko na yan nung mga past kwentuhan natin ha. So yun, ngayon gusto ko lang i-dig deeper. Gusto ko mag-rewind tayong lahat, introducing dun sa era ng lives nyo na when you lahat tayo may first love at first sight Yun yung gusto ko mapunta. Dalhin nyo kami sa first love at first sight nyo sa film. Ang question ko is, kailan nyo unang nahawakan ang film camera? At yun muna. Tapos may follow-up question. Tapos, ang follow-up question is, ano yung meron sa film camera nung una yung nahawakan na hindi nyo na sa nabitawan ever since? Siguro, umpisa muna tayo sa'yo. Sprocket Works. Ulrich na lang. Ulrich. So, kailan ba? Well, yung pinakamaaga kong naalala was nung teenager na ako. Kasi nung panahon na gumagamit pa yung parents ko ng film camera, parang baby pa ako nun tapos wala naman. Parang kasagsagan na rin ng ng digital. So digicam na. Wala lang yung interest ko dun sa sa photography. Yung nag-fuel nung pagbili ko ng first film camera ko. Kasi ang mahal ng digital camera talaga. So yun yung una mong reason kung ba't na reason. Dahil mahal yung digital kaya nag-pursue ka first mag-film. Yung pinakauna kong camera, lang, toy camera lang din na plastic, tapos may flash na may iba-ibang kulay ganun. Tapos simple lang, parang alam mo yung mga disposable camera. Parang ganun lang, pero reloadable. Parang mga Polaroid or iba pa yun? Hindi. Parang yung mga ano ba yun? Yung mga nasa karton na na disposable camera. Ano lang yun. Yung mga dati ba? Yung mga toy camera, ano lang yun, literal na sasalpakan mo lang. Walang set. Walang set. Walang set. As in, F10, masyadong technical pero point and shoot. Oo, point and shoot lang talaga. Wala ka nang isa-set doon, isushoot mo na lang talaga. So, literal na point and shoot. Salpak, shoot. Tapos yun, pa-develop mo na. Pero ngayon naalala ko na yung first time ko makahawak ng film camera. Nung bata ako, nag-field trip kami sa sa Tagaytay. Leisure Farms ata yun. Tapos may dala akong disposable camera talaga na yung nasa plastic na bubuksan mo tapos may film na siya sa loob. Tapos yun, picture ako ng picture habang nasa field trip ng mga flowers, mga fruits ganun. Tapos pagbalik ng bus. Ang ganda. Pagbalik ng bus, nakita ko expired. Like expired. Tago mo pa ba yung rolyo na yun? Hindi kasi nung nakita kong expired, yun, naisip ko sa sarili ko, hala, hindi na siguro pwede to. So, ewan ko, anong ginawa ko doon? Tinapon ko na siguro yun. So, nagpicture ako. Sayang! Pero yung interesting doon, kasi, parang... Wait lang, estimate, mga anong year yun? Siguro grade 2. Which is 2000... 2003, gano'n. Ang ganda nun kung sakali mong na-save yun, dude. Oo nga kung ipapadevelop na-preserve mo in time yung 2003. Pero interestingly enough, medyo naalala ko pa yung mga shot na tinik ko. So at least yun yung tumatak sa sa memory ko. Kahit na walang picture, nasa brain ko siya. At anong ilang years old ka nun, dude? Ano bang age ang grade 2? Mga mga 7? 7? Ganon. Ayun, mga 7. Okay. Early age din, ha? Ikaw na ang pinaghawak ng film camera. Na disposable. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yun, Parang nahanap ko lang sa bahay namin yun. Tapos, camera. I guess
I guess dati pa pala ako interested sa photography. Oo. Nung ganun, parang kung kusa mo lang, uy, camera. Shit, Kung bagong revelation. kung nilapag sa'yo, Parang piano. No? bass, electric bass of camera, during that time, ang pipiliin mo camera no? Okay. Kasi sa mga listeners, going way back, bassist to Oo, ano din. Bassist din to, si Ulrich. Tumugtog din ako kasama si Nagab, ganun. Gets. Kumbaga, ang early memories ko din, dude, meron kang Squier jazz bass na may bass. DR neon strings. Oo, Di ba? totoo yan. Sobrang vivid ng memory ko nun, dude, kasi sa'yo ko na realize na pwede palang magkaroon ng neon strings. Green ka pa pala na dati, neon men, yun. eh, no? Green na Tangina nyo, neon. di nyo alam yun. Hindi, joke. Yun. Pop-punk, no? Pop-punk, dude. Gago, Pop-punk paborito era kong yun, no? bass talaga yun. Orange. Tapos neon green. Neon green, dude. Neon green. Black yung ano nyo di ba? Black. Black yung white, tapos black ata yung pickguard. Black yung pickguard. Tapos, Green neon. neon green strings, dude. Tangina, nagpa-pop talaga. Tangina. LSD pa more. Dude, cut yun, dude. Cut yun, Sorry. Tapos may flashy sa dulo Ay, yung oo. base mo, no? May Dude. maliit na stuffed toy dun. Legit. Ang ganda, ang ganda. Ikaw naman, Ron, man. So, yun din yung tanong na, yung pinaka first time mong mahawakan yung film camera at mga rason ba't di mo na siya binitawan, pare. Late na actually. Late ng ano. So, nagtatrabaho na ako nung una akong hindi ko na collectively maalala siguro kung nung bata ako hinayaan ba akong picturean mo kami ng ganun ng airmat tsaka airpods ko. Pero siguro yung naaalala ko is nagtatrabaho na ako sa BPO before. So, ano lang naman yun, yung interest is siguro gusto kong kumuha ng litrato talaga. Pero wala akong gear. So, ang meron ako noon cellphone. So, pag pupunta ako sa trabaho noon, gusto ko yung parang mga liminal na spaces Oo, na dude, makikita kasi mo. Diba? ma-share ko lang, sorry. Hindi. Nung nakilala ko si Ron, mahilig na talaga siya mag-picture, dude. Kumbaga, on what he has, Android phone man yan, o kung anong shit na may camera. Basta to capture the moment, yun yung una kong experience na, kasi ina-upload mo Na-upload Ang ko ganda yun. Yun, going back, sorry. Hindi, yun. So, more on cellphone lang talaga. Nag-e-enjoy ako sa mga nakukuha ko dahil gabi. Papasok ka ng trabaho, makikita mo yung combination ng ilaw, ganyan, shadows, and oil. So, parang wala lang akong means. So, ang pinaka-cheapest that time, cheap pa siya dati. Parang, pag bumalik ka sa analog dati, mas cheap pa Tapos mas mahal kapag nag-digital ka. Pero hindi. Kaya nga, di ba, nag-start ako, yung camera ko. Film. Oo, film pa. Tangina, magkano yung nun? Yung color film dati? 200 lang, di ba? Mas less than. 180. 180 ganyan. Yung film ngayon, putang ina, yung pinakamurang Kodak. 600. 600. Roll. Pinag-usapan per roll, Per roll. Which is 24 shots. 36. 36. 36 na yan. Yan. So, mahal talaga. Dati, cheap pa. Cheap pa yun. Oo, Cheap pa. Makakabili ka ng mga film camera. Magkano lang din naman. Parang 1.5, 3K. Maganda na yung... Mga point and shoot nga dati. Mga 900 lang. Mga ganun. 500, mga toy camera may mabibili pa. So, wala lang bumili ako ng film camera. Anong film camera yun? Yashica Electro 35. Gago, GS. ganda. So, Parang yung sa akin. Yung sa'yo, yung parang mas Yung MG? mababa. MG, pero brothers lang sila. Brothers as in, lang sila, wala masyadong difference na pati sa function. Lente lang ata yung Lente. pinagkaiba. Parang yung
coating ata ng lente. So, yung lente mismo. Kasi yung Yashica 1.7, di ba? 45 1.7. Yung sa kanya, parang 45 2.8. Medyo technical na. Okay, gets. Pero ayun, magkaiba lang ng lente. Kumbaga yung sa akin, ano na yun, no? Ernie Baron na yun, no? Sa kanya, ano na yun. Peter Parker yung Peter Parker Kasi yung sa akin. Ernie Baron, pre. Ganun. Putang yun ang reference yan. Peter Parker tsaka Ernie Baron. Medyo malayo-layo, pero gets mo. Pasensya na, tito na kami, ha? Sa mga hindi nakagets yan, Google nyo na lang. So yun pare, factors ba't di mo siya binitawan? Nung syempre nakuha ko na yung output, like, meron siyang naparamdam kagad. Ewan ko. Siguro unique yung kung ano yung naramdaman or unique para sa akin yung experience na yun. Pero since then, nag-stuck na yung experience na una hindi siya instant. So, wala yung nakita mo siya kagad. Na-review mo na kagad or ano. Kasi may instance na kapag na-review mo na kagad, pangit, delete. Diba? So, ayun. Actually, hindi pa yun yung binigyan ko pa ng second chance yung film photography dahil medyo may katangahan akong ginawa nun, man. Ang nangyari, so may rolyo yung camera ko. Tapos sabi ko, umaandar kaya yung nasa loob? Umaandar kaya yung nasa loob? Parang, kasi yun yung nakikita mo sa video. Literal na sprocket works yun. Putik yan. So, parang may mga kasi may mga video sa internet na hindi mo daw na load properly yung so walang lalabas na image. So ako, nalagay ko kaya ng tama, nag-a-advance kaya. So, binuksan ko. Tapos, tinignan ko. Oo. Nag-a-advance nga. Ginagawa mo nun? Which is a mortal sin ba? Matuturing ba siyang mortal sin? Yes. Pwede, paki-explain nga sa audience bakit mortal sin ang pagbukas ng loob ng film camera habang may film roll sa loob. Light sensitive Di wala ka ng picture na makikita pag binuksan mo yung likod ng camera. Tama, light sensitive nga siya, di ba pare? Kumbaga, in-expose mo na. Bawal siyang mailawan. Mailawan talaga. Pero hindi ko naman sasabihin na mortal sin. Mistake lang. Kumbaga, canon moment siya, na rite of passage. Alam mo nga, recently, canon event niya yun. Recently ko lang na-experience yung rite of passage na yun. Bilang parang 10 years na rin nag-film photography. Never kong nagawa yun. Last week lang, nung gusto ko kasi ibenta yung iba kong camera. So, nagbenta ako. Tapos, chine-check ko syempre yung mga camera kung may defect ba or ano. And then, dumating dito sa isang camera. Kinakalikot ko, ganun. Binuksan ko yung likod. Oo. Taki na may film pa sa loob. Ayun. Yun ang mahirap. Expose. Tapos, syempre, agad kong sinara kasi make sense naman, di ba? Pag hindi masyadong matagal na expose, masasalba pa yun. So, ayun, nung dinevelop ko, kalahati na roll, wala. Ayun talaga, mistakes happen talaga. Mistakes diba? happen Rite of passage talaga. Rite of passage nga yun yung pinaka-tamang term. Pero, kasi curious ka din nung part na yun no? Nung inopen mo siya. So, tama rin na tawagin siyang canon moment, di ba? Literal na canon. Kailangan mo matutunan yun. Kailangan mo matutunan yun Tama. Walang film photographer na hindi nagkaganon no? So, ayun to provide context din sa guests natin ngayon, na kanina pa kami na nagkwekwentuhan ng walang context. Ito si Ron Asuncion at Ulrich de Guzman. Si Ron Asuncion, he runs Film Cartel PH sa Instagram.
And you can also, may Facebook ba yun, dude? IG lang. Ano IG lang siya, Film Cartel PH, sorry. The Film Cartel, tama ba, may the? Meron. May The Film Cartel PH. So, if interested kayong explore into the hobbies of film photography, eto, source to, pare. Rumekta ka na sa S. Rumekta ka na sa S, pare. Good shit yung nasa store niya. Kasi film cartel nga, pare. Siya ang, Pablo Escobar ng film gear. Tama yan. Dude, pare, pagkasama ko tong dalawang to, para silang Pablo Escobar at, basta, mga sila, Ernie ng Baron. film. Ernie Baron. So, dahil may film gear ka na, eto naman si Ulrich, siya, Sprocket Works. Sa IG din siya, at Sprocket Works. Sprocket Works, tapos instead of O sa works, E. WERKZ? Hindi. WERKS. So, W-E- Sprocket Works. But with Sprocket an E. Works. Ngayon, dahil may film gear ka na, ngayon, kailangan mo ipa-develop yung film roll mo, pare. Here comes Ulrich, pare, in his Sprocket Works venture na he runs Sprocket Works at Instagram. Explain mo, dude. Actually, yung Sprocket Works, siya, film developing service siya, na sa ngayon ay nagpo-focus sa black and white film developing and scanning din, digitizing ng film into yung makikita mo sa computer mo or makikita mo sa phone mo, yung mga JPEG, ganun. Oo. So, I scan color din bukod dun sa black and white. Pero dun pag sa developing black and white, pa lang. In the future naman, mag-o-offer din naman ako ng color. Kumbaga, quality pa rin, pare. Yun nga yung unique dun good sa shit ko. pa rin, pare. Good S ka din. S ako ng good service. Goodness yan, goodness. Siyempre, sa Sprocket Works, alagang-alaga yung film mo. Hand-develop yan eh. Siyempre, ginagamit ko yung mga tangke na para sa customer. Ginagamit ko din yun para sa sarili kong film. Kumbaga, you care din kasi ikaw din nagde-develop din ng sarili mong film eh. Yung quality na sineset niya para sa sarili niya, yun din yung quality na sineset niya para sa mga customer. Kung anong PSG mo, yun din ang tulak mo. Joke lang. Diba? Sorry, pare. Yun lang, mga simplest terms. Kung anong PSG mo, yun din ang tulak mo. Ang ganda. Yung unique din sa Sprocket Works is mabilis yung service. Kasi usually pag black and white sa mga ibang lab, umaabot din ng 1 week, 'di ba? 1 week. Ako 1 day. 1 day, yun yung specialty. 1 to 3 days. Depende sa load. Depende sa load. Ayun lang, aray ko. Kung marami-rami, 'di ba? Ang ganda. So, naman ang gusto kong i-dig deep ngayon kasi considering the audience is ignorant about film photography. May mga magtatanong dyan na heads ng mga isip ba na Sir, bakit nasa digital era na wala naman magtatanong ng ganun. Pero in layman's context pa. Actually, meron pa din. In layman's context pare, 'di ba? Kumbaga, sir, parang sinauna na yung approach ng film, Bakit film pa rin? Ikaw muna. Well, marami nang magsasabi na dahil it's art ganyan. Pero personally sa akin, meron talaga siyang like naiiwang
naiwang feeling. Naiwang meron akong attachment, parang ganun. Oo. So, dun ko din siya na-express. Meron akong visuals na dun ko na-express. Yung exactly, vividly sa utak ko, dun ko na-translate na hindi ko nakukuha sa digital. Siguro kaya ko yun, pero hindi maano pa din. Siguro, makukumpara mo siya sa film like 75% of it. So, yung buong attachment ko dun sa film, hindi pa din kaya ng digital. More like ang digital para sa akin is corporate. Dun yung mga gigs ganyan, dun ko siya na tapos yung vision ko sa film is ina-apply ko na lang sa digital kung paano ko nakikita yung ko sa doon na sa ewan ko na didiskaril na Hindi, ako sa ang ganda tanong. din ng tanong. Yung tama, nandun ka na rin sa right path ba na bakit film, ba't analog? Okay. Bakit analog kung nandito na tayo sa digital era? What makes you stay? May tanong ako. Kung ikaw, gusto mo bang tumugtog sa tube amp or gusto mong tumugtog sa I'm gonna go back. I'm gonna go there later. I want to pick your brains first, dude. Okay, sige. Kumbaga, meron din akong hinanda. Balik kami muna. Kayo muna, dude. Sige, dude. Ayun, tsaka siguro yung whole process na siya. Pinaghihirapan ko siya para makuha ko yung final output. Na sa digital kasi yung intention ko sa digital is iba sa intention ko sa film. Yung intention ko sa film kapag yun yung hawak ko is to capture life moments. Yung personal memo ko. Kung ano yung nakikita ko sa harapan ko na gusto kong screen cap tapos itago sa akin. So, yun yung mga pwedeng dahilan ko. Or yun yung strongest na dahilan ko kung bakit nasa film pa din ako. And yung nostalgic part niya. So, makaalipin tayo ng nostalgia. Tama din, ha? Ayun, yung na-encapsulate niya sa So, ayun. Yung digital more on talaga siya sa akin eh. Corporate talaga. Corporate. Kumbaga siya no? Nandun siya sa space na pwede kang i-delete. Ang hirap i-delete ng analog, pare. Actually. Kailangan mo siya i-shredder eh. I think hindi na siya I think hindi na, parang nandyan na siya. I mean, tayo yung first generation ulit na gumamit ulit nun. Na kasi nagawa siya ng ng 60s or kung ano man yan. Tayo yung nag-revive ulit. Pero sa future like future generation, pa rin yan na gagamitin pa rin nila. Mag-exist pa rin siya sa ang ganda. Ibang mga I think solidify na siya sa timeline natin. Tama. Tapos democratize pa siya lalo, 'di ba? Kumbaga mas maraming heads na may interest. Kasi na-label na siya as sa ngayon parang kind of photography. Parang anong gagawang photography? Film photography. Tama no. Naasar ba kayo doon? May label na siya. Naasar ba kayo doon? Hindi. Kasi dati honestly, kumbaga nalilimit siya no? Hindi naman. Di ba? No. Nga siya parang nga siyang nagkaroon ng label eh. Dati kasi photography lang siya. Yun lang yung way para gumawa ng photograph. So ngayon, parang na-categorize lang siya kung anong klaseng photography yung ginagawa mo. Kasi maraming like, bird photography. Ganda. Mga Pero pwede rin yung film photography combined siya with a genre of photography, photography, pwede diba? Yan. Marami kang pwedeng i-inject sa kanya actually. Kaya siya creative
In a way, I think Ang ganda. magkaiba na yung yung medium ng digital photography talaga sa film photography. Para sa nga sabi mo corporate, 'di ba? Usually, yung digital ginagamit talaga for professional use. Instant, kailangan ng kliyente agad. Totoo. Pero in a more creative side, professional pa rin naman kahit for example mag-shoot ka ng wedding na film, 'di ba? In a way, photography pa din siya pero parang ibang manner mo lang ino-obtain yung images ngayon. Like more on corporate ganyan. More art siguro yung yung film photography. Hindi ka naman pwede mag-corporate headshots ng 'di ba ng film photography. Kumbaga mas lang siya no, in my opinion, mas economic lang siya to pursue corporate gigs in a digital platform no? Mas economic siya. Totoo 'yan. Kasi pag you shoot it on a analog film setup, yun na yun eh. Kumbaga, you can't delete it pare. Well, kumbaga, you can edit it pa rin. You can edit it pa rin. Yun, tama rin yun. Ano lang siguro, yung mga corporate siguro mas naglilin lang into like what you said, instant, Instant diba? talaga. They want the results now because they have to post it on social media and stuff. So, since kasi kukulitin ka niyan eh. Oo, totoo yan. So, yun sa'yo naman, dude. Pasa sa'yo yung question na bakit film pa rin at meron namang personal at answer mo dun sa bakit film pa rin meron nandito na tayo sa digital era. Well, I still shoot digital din naman. Parang si Ron lang din. Meron din namang photographer na exclusively film, diba? Meron. Marami pa dyan. Pero ako, din, mix din naman. Pang more professional nga rin yung digital. More like siguro pag events, ganun. And depende rin sa event. Meron din mga event na film yung hinihingi nila. Like more like Gen Z, oriented events, Gen Z approach. diba? Pero there's a resurgence sa mga There is. Meron. Yeah. generation ngayon, dude. They're going back into Y2K era na digicam, film cameras. Na ang ganda rin kasi makikita mo na interested sila sa mga ganong platform. Na going back doon sa sinasabi na uulit lang yung theme eh. Ang ganda. Parang parang yung fashion sense nga na Y2K, yun, bumabalik. Bumabalik, di ba? Everything is just Baduy based ang on puta. nostalgia. sorry. Dapat may film camera kang nakasukbit. Nakalawin dito. Parang dati nga, ginagawa mong nekta yung DSLR, di ba? Di ba? Kapag may Canon DSLR ka, Legit to. Legit to. Tapos naka-auto. Tas may domo bag ka. Domo bag. Yun, ang ganda. Yeah. So yun, yung question, yung sinasabi mo kanina, parang para sa akin in music context. Kumbaga siya yung film siya parang blank canvas siya na once you click that shutter, that's it pare. Kumbaga para sa akin, ang atake niya in music para siyang acoustic. Tapos ang digital para siyang electric guitar. Kumbaga you can edit your tone, you can edit your distortion. Kumbaga ganun din yung atake sa kanya na pero iba pa yung pag sinabi mo na distortion into analog na kumbaga medyo warm pa rin eh, no? Ganun din ba yung vibes nyo sa sa film na parang mas warm siya kaysa sa digital? Kasi parang noisy eh, no? Tama ba? Yeah. Pero I would say na for example, sabi mo acoustic 'di ba ang film? Para sa akin, to expand on that thought. Kunwari, acoustic pero may pick up. With film, you can still edit it. Hindi lang yung film photography. It's not just yung taking the picture and developing it and that's it. It's not that raw. Oo, kasi meron tinatawag na darkroom printing. And yung mga Photoshop na programs natin, ganun, doon originally nanggaling, di ba? Yung mga tools, yung mga name ng tools ng Photoshop. Lightroom.
Oo, parang ganun Actually, talaga. Yun. Kasi may darkroom dati, Lightroom ngayon. Lightroom na ngayon. So, Lightroom yung na mga techniques na yun, na-carry over to digital. So, parang yung acoustic, nilagyan mo ng pickups, tapos chinannel mo to yung amp mo. Ang ganda. Oo. Yun yung So, mamomode mo analogy pa rin niya. siya. Oo. Ayun. Yun. So, ikaw, dude, may sasabihin ka pa. Safe lang. Yun. So, yun naman, going deeper sa personal experience nyo with film na pansin ko yung para sa akin in my point of view, yung mga kuha nyo individually as film photographers kasi sila din as individual aside from their businesses as film gear provider or film developing business. Kumbaga, as themselves, film photographers din sila kaya alam nila yung ginagawa nila. Pero yung para sa beginner point of view in photography, para sa akin parang may similarity kayo ng approach sa sa pagpitik na gusto nyong makapture yung moment ng human interest. Tama ba ako? Or siguro ikaw muna, ano yung feeling mo na differentiate mo sa style ni Ulrich or later in your part ano yung sa'yo naman na differentiate mo na or kung wala yung nag-overlap ba ganon. Yeah, I think okay din na maybe we should explain yung sarili naming approach to our own. Tama din dun sa comparing. Oo. Gets. Pero ano lang, siguro sige. Okay nga yun para maano yung Pero siguro in general sa akin wala siyang specifics eh. Hindi siya dati nag-start ako sa streets. Like sa streets ka lang kumukuha ng ang intention mo talaga ay kumuha ng magandang frame na frame worthy or print worthy. Pero ngayon na siya eh. More on yung approach ko na sa life. Yung parang mas profound na yung approach ko sa kanya. Ay sorry. Ano lang yung tawag dito. Ibahin ko lang yung tanong. Kung what's your style ba? Kung may style ba? Ano yun? Style? I think wala naman. Pero siguro kung i-check ng mga tao yung yung mga photos na pinopost ko or mga pinoproduce ko. Life memos talaga siya eh. Life memos. Ang ganda. Life memos siya eh. Hindi siya focus sa streets, hindi siya focus sa like kung ano yung POV ko sa life, yung paano ko na-approach yung life. Tapos may nakikita ako magandang frame na tingin kong worthy siya i-keep, tapos nagre-resemble siya sa current na nangyayari, possible, or kung ano yung tingin kong nagre-resemble sa beauty of life, parang ganun. Hindi na siya para mag-ano ka sa streets or mag-ano ka sa fashion siguro pag ganun yung approach ko, na yun, projects na yun. Kumbaga gusto kong gamitin yung medium na to para kunan yung isang banda. Yun, projects yun, mga Pero yung kung yung general talaga na gusto kong kunan or kung ano yung main na kinukunan ko, yun, focus siya sa yung memos ng buhay ko talaga. Personal experience, ganun. Kumbaga, yung approach mo hindi siya premeditated. Kumbaga, shoot lang ako, ganun. Kumbaga, kung ganun lang. May freedom ka, may liberty ka na hindi mo pine-pressure yung sarili mo na dapat nasa streets ka para makapag-produce ka ng isang photo. Like, pwede kong kunan yung tapat ng laptop ko kasi ito yung nangyayari sa buhay ko. Meron akong beard dyan or ganyan. Ay, maganda yung style ng kwarto mo. Tapos may kwento yun. Like,
for some picture lang yun ng laptop tapos isang ilaw, pero for you yun yung first day mo sa apartment na lumipat ka, then it's all about context no? Context naman talaga. Kasi ang para sa akin na to, parang personal ko na, pero for me, para ma-consider mong good ang photo, hindi siya nagtatapos sa like yung magandang photo na yun yung 50% para sa akin. Like, tapos 50% is yung kwento nung exact na photo. Kumbaga, na siya, no? May atake na siya ng photojournalism na rin. Pwede, yung point of view mo na. Ano na yung gusto mong i-apply sa kanya na vision mo, na gusto rin makita ng iba. Follow-up question lang na tatanungin ko din sa'yo later, dude. Meron ba na isang shot or isang role or kahit ano na pinintikan nyo na as of this day na yun yung favorite nyo or haunting sa inyo, na yun yung nyo masasabi yung magnum opus nyo. Hindi naman magnum opus, pero parang na kinikilig ka ba na mo? Kinikilig ako. Yung nung kasama ko to, kinikilig ako. Aray ko! Love you, bro. More context kasi, kailangan more context. Nag-photo kasi kami nun. Yung wait lang. Further context. What is a photo walk sa mga hindi nakikinig? Di alam ang film camera. Ang photo walk ay isang parang event. Hindi naman event. Hangout lang with your other photographer friends. Lalabas kayo sa street or kung ano mang gagawin nyo. Tapos may dala kayong camera and then you take photos of what you see. Pwedeng may team, pwedeng street, pwedeng walang team, or wala. Parang challenge din, parang to work your creativity din. It's an event or a gathering to further each other's like passion siguro. Ayun, yun ang photo walk. So yun, continue dun sa yun nga, parang unang photo walk ata natin yun yung sa Litex. Yung palengke? Sa Along Commonwealth lang. Oo, tama. Yun ba unang photo walk? Ayun, tinuruan niya ako mag-push ng film. Yun pa, isa pang technical shit yun. Technical aspect. Technique, kumbaga. Technique in achieving your final images. So, nag-shoot kami dun sa Litex and may nakuha akong frame na yung entrance ng Litex kasi parang pababa. Ang ganda nun. Alam ko yung sinasabi niyang yun, Parang pababa siya Tapos yung sa baba nun, daming ilaw. Ang daming ilaw. Palengke yun na nagbebenta. Madaling araw? Hindi, Gabi. Oo, gabi. Ang ganda nun, mga evening. Tapos ang ganda, may babae na parang pababa. Tapos yung ilaw, naiilawan siya, parang backlit siya. So silhouette ng babae nakikita mo. Tapos yung mga stalls na nagbebenta ng kung ano-ano, nasa side ng frame. So para siyang pa-X na ganun. Tapos may background, foreground, and yung subject mo, which is yung babae. Flash mo dito. Dito Jer dito Yan. Dito. Isa yan sa pinaka ko siguro. Favorite ko. Tapos isa yun sa pinaka favorite ko. Tapos black and white kasi yun. Ang ganda ng pop pag pinush mo yung film. Parang mas punchy, kumbaga. Parang nilagyan mo ng distortion yung guitar. Talaga. Pero para sa akin siguro in the mindset of a beginner, parang yung black and white parang mas mapupush ka to reach your intention True, kasi walang ibang distractions Walang ibang distraction, walang colors, walang tone. May tone din ba ang black and white? May tones. May tones din, di ba? Pero nalilimit ka sa black and white na to channel your intention more into what you pitik. Although sometimes mas madali ang black and white. Para sa akin mas madali kasi pag color, masyado akong nadidistract sa dami ng kulay
na wala akong ma-compose na shot. Yung black and white, in a way nga, limitation nga siya. Pero in a way, parang nagpo-further ng creativity mo yun to maybe find patterns or find textures. Texture. Favorite mo yun, feeling ko eh. Textures. Mahilig ako manghimas-himas. Pare. Mga shmik-shmik. Pero ano kasi lights and shadows sa ang focus mo talaga, di ba? Yeah. Black and white. Kaya yun nga. Less distractions. Yun, dude, ikaw naman. Baka may ka din. Haunting na pitik na Ganun din. Black and white sa kanya. Black and white Black din and white sa'yo. talaga eh. Doon mo nakikita talaga yung... May specific shot ka ba na... Meron. Ito. Ito. Pero ano siya? Malapit siya sa grandstand. Solo photo walk siya. Ganda nun, ha? Malapit siya sa grandstand. Quirino grandstand. Yung parang... Rally ba yan? Yan ba yung rally? Hindi. Ano siya? Hindi siya rally. Hindi siya sa Quirino grandstand. Yung tambayan dun, yung may restaurant. Yung malapit sa... Yung makikita mo yung H2O Hotel. Banda. Basta ano yun. So yung shot na yun kasi is mga naglalarong bata sa so side na yun ng Manila Bay eh. Tapos ganda. Ano nga yung hindi ko alam kasi kung anong role nun eh. May mga ganon na kahoy sa tubig. Ganyan, may mga nakaganon na kahoy. Tapos yung mga bata, andun sila sa mga kahoy na yun. Tapos nagda-dive sila. Ang Nagdagano ganda sila. nun, ha? So nakunan ko siya ng black and white, yung over photo sa So, Anong oras yun? pahapon na. So papalubog na yung araw. Yung sunset kasi nandito eh. Kaya nandito yung mga bata. So Tanginan to mga nerd ang po. Joke lang. I-consider mo talaga eh. Tama, parang ang ganda lang eh. Kasi kilala ko na itong dalawang tayo. Binibiro ko lang ba? Makakonsider mo siya kapag pag knowledgeable ka na ng mga techniques, yung mga ilaw and shit, yung mga kung ano man. So, consider mo kung nasan yung araw, saan yung tama, saan yung good lighting. Lalo kapag black and white. Kasi yun nga, lights and shadow talaga yung focus mo nun. So, medyo silhouette type din siya. So, hindi mo nakikita yung mga bata. Hindi mo nakikita yung mga mukha ng mga bata. Like, tumatalon lang sila galing dun sa mga kahoy na nakausli dun sa tubig. Cliche lang pala tayo. Silhouette siya. So, siguro favorite ko yun kasi yung part na yun is parang life memo ko din nun. Kasi nung nag-photo walk ako nun, parang in a good mood ako nun. Maganda yung araw ko nun. And gusto ko i-record yung araw na yun. Nagkataon na... Inspired ka din. Inspired. Ganyan. Tapos gusto kong maglakad-lakad. So, photo walk. So, feeling ko, nakaiwan siya ng sa akin. Kasi, na-combine ko yung life memo plus yung techniques ko na natutunan sa photography. Tuhog. Tuhog siya, pare. Ganda. So, parang para sa akin yung frame na yun, worthy siya i-print, something like that. Ang ganda. So, okay ka ba, Tol? Shot ka muna. Oo nga, shot muna ako. Sorry. Ano? Suka pala to. Sige, pare. Shot muna tayo. Cut mo na lang to, Jar. Sige. Ano ba to, Tol? Cheers tayo. Cheers, Thank you, Tol. Thank you sa, dala mo, Tol, Actually, sinuot ko yung para inggitin kayong dalawa. Ganda nga. Ang ganda, pare. Pero, yun nga, going back to our discussion na
Ako kasi pare, pag para ma-relate lang sa approach in art, ang approach ko sa paggawa ng riff or paggawa ng solo is china-channel ko muna yung yung intention ng kanta, yung intention ng puso ko, kung nasan ba yung puso ko dun sa kanta. Kumbaga, kung at par ba kami. May mga ganun din bang instances given sa factor ng maraming elements ng film photography, yung location, setting. May mga ganun din bang approach na ipa-prioritize mo yung intention versus puso. Ewan ko kung paano mo may explain yung puso in context ng film eh. Kumbaga, kutob, ganun ba? O ewan ko eh. Pero naintindihan niyo yung question. Parang medyo nag-grasp ko yung gusto mong gusto mong kunin. Malayo siya talaga. Yung ginagawa natin, iba yung ginagawa natin eh. Pero meron tayong pinoproduce. 'Di ba? Doon tayo nagmi-meet eh. Ang ganda. Meron kang pinoproduce na music, meron kang gustong i-produce na music. Meron kaming gustong i-produce na visuals. So, kung ang mo is yung parang mindset pa namin or kung ano yung iniisip or intention namin at that moment. Tama. Yan. Sorry. Siguro, marami eh. I mean, pero personally, para sa akin, kapag nandun ako, ang gusto kong isatisfy ay yung sarili ko. Kapag ginagawa ko siya. Regardless kung, I mean, syempre iba na yun pag kliyente na yung, like corporate na siya, ganyan. Pero, gusto kong isatisfy yung sarili ko kapag ginagawa ko siya. So, kahit nasaan man ako, kahit nasa performative man ako na form, like sa inyo, nasa main stage na kayo, or ginagawa mo lang yun sa bahay, ang punto ko ay masatisfy yung sarili ko. So kapag nandun ako sa main stage, imagine na natin, nasa Coke Studio na tayo, nagre-record na kayo, pre, di ba? Uy! Diba? Manifest na natin. Pag nandun ka, gets naman, nare-record to para sa gantong kumpanya, para sa ganyang event. Pero nandun kayo, like, right at that moment, ano yung gusto mong maging, like, aura mo at that moment. Gusto ko ma-enjoy to. Like, gusto kong gawin to para i-satisfy yung sarili mo. And siguro, pag nandun ka na sa ganong mindset, wala na, magfo-flow na yun. Ano na yun? Random na siya. Sa amin, random na yun. Hihiga kami sa daan or gaganyan kami or like, iba yung framing namin. Magfo-flow na yun. Sa inyo, mag-shred kayo, mag-drum roll kayo, or ano man kayo. Pero, yun, siguro, may reflexes eh. No? May reflexes. Siguro, na yun, kapag naging in one ka na sa sarili mo, doon mo na magigets yun. Ang ganda. Ikaw? Parang, yung sinasabi mong intention and puso, parang nga din, for me, magkaiba nga din yun. Tapos, minsan nga, nag-i-intersect nga naman talaga sila. Oo, no? Like, yung intention mo, yung intention ko, pag nag-shoot, kunwari, I wanna get yung light and shadow, yung texture, yung pattern, yung composition. Pero pag sinabi nating hiwalay, yung puso naman, may nakita kong matanda sa jeep na parang naghihirap, or matanda na iniisip mo yung anong iniisip kaya niya, anong buhay niya, ganun. Tapos gusto mong picturean yun. Tapos parang nag-overlap na din yung intention mo kasi matik na rin eh. Yung sinasabi yung dadaba ka sa road, iniisip mo, maganda ba yung ilaw? Or pipicture ka, di ba? Tapos gusto ko yung may gumagalaw sa likod. Ang ganda, oo nga. No? Yun, may overlap din siya. Pero minsan, purely puso lang. Kahit na pangit yung lighting, gusto ko kunan kasi memory siya for me. Diba? Parang most of the time yun. Oo. Most of the time yun. And sometimes,
nahaluan na din ng intention. Tapos pag kinompare siguro natin sa music, yun is pag nagsosolo ka, gusto mo lagyan ng konting flair, 'di ba? Flourish, 'di ba? Parang Pero yun na yung doon na pumapasok yung puso mo sa intention, no? Tama. Pero din yun ang ganda din nun kasi ibang approach yun yung magkasama siya. Yung magkasama kasi in my approach sa improvisation, sa soloing ba, may china-channel ako na fountain of my practicing hours ba, na hugot lang ako dito. Yun, parang pag tayo nangangalikot ng camera sa gabi, di ba? Ganun ba kayo? Yun. Pinifidget ko yung Yun ba yun? Tapos titingnan mo sa viewfinder, pipicturean ko yung pusa ko. Ganun. Parang yung nagja-jump ka lang sa room mo, yun yung equivalent nun siguro. Yun yung equivalent nun. Ang ganda man Yun pala yung yung crossroads natin, dalawa. So, dako naman tayo sa deeper meaning ng paglilitrato o pagpipitik. Meron ba kayong mga shot na hindi nyo malimutan na hindi lang dahil maganda, kundi dahil sa kwento o yung context pa? Or na-answer na yun kanina? Yun nga, yung parang kakasabi ko lang na minsan hindi maganda yung lighting or pero para sa akin memory siya. Parang nung nakaraan, hindi naman film photography, pero nung nag-move out ako dun sa luma kong unit, pinicturean ko siya gamit yung cellphone kasi parang empty, parang liminal, 'di ba? And in a way, wait nga, explain mo yan. Kanina pa yan nadabanggit niyang liminal na yan Liminal, siguro in a denotative sense, siya, para siyang daanan. Liminal space. Ang liminal space, talaga siya? Space siya na dinadaanan ng mga tao like roads or kunwari pag offices, dinadaanan din yung offices kasi pumunta silang office, nag-work sila, bumabalik sila. And yung mga nauusong parang liminal space na yung backrooms ngayon, yun yung mga space na usually maraming tao, tas ngayon walang tao. So, yung liminal is yung threshold ng reality sa sa fantasy ba or surreal. Surreal. Salvador Dali. Totoo yan. Ikaw ba? May dadagdag ka dun. Yung question ba is yung meron ka bang shot na hindi mo malimutan o I think na rin